Pagpapaliwanagin ng kamera ang mga vlogger na hindi sumipot sa pagdinig nito kontra fake news. Inungkat din ng umano'y mga social media account na naninira sa Pilipinas kahit dito nakabase at konektado umano sa China. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Determination. Unang pagdinig ito ng Tri-Committee ng Kamara na ang layunin ay tutukan ang matagal na raw problema ng pagkalat ng pekeng impormasyon online. Isa sa mga pinag-usapan sa pagdinig ang paninira sa bansa ng ilang social media account na nakabase sa Pilipinas pero konektado umano sa China. At ito po yung pinaka-latest, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Inihinga namin ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol dito. Ang tanong ni TRICOM Co-Chairperson Representative Dan Fernandez, mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? binubuo ang TRICOM ng mga House Committee on Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology. Pero sa 41 vlogger na inimbitahan sa pagdinig, 3 lang ang sumipot. Ang ilang vlogger nagsabing nasa ibang bansa sila, pero uminit ang ulo ng mga kongresista sa dahilang ibinigay ng iba. I am referring to AKA Joe Divivri. Dito minura niya ako, at ang sabi niya, panay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Hirap sa'yo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Bibigyan siya ng show cause order, pati na ang ibang vlogger na hindi dumalo. Kabilang dyan ang abogado at dating Press Secretary Trixie Angeles na gusto raw ipadisbar ng TRICOM. He is an officer of the court and he should respect the constitutional duty of Congress. And question of legality, Mr. Chairman, I respectfully move that we will consult the legal department of this House for a possible disbarment case against Attorney Trixie Angeles po. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, pangalawa ang Pilipinas sa mundo sa paggamit ng social media na may 86 million users. Tayong lahat ay posibleng maging biktima ng panloloko at paglilinlang sa social media. Ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Wala ho kaming ganong layunin. Ang layunin po natin dito ay gawan ng pulisiya ang paggamit ng social media platforms. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Aminado ang DICT na nagkakaproblema sila sa paghahabol sa mga nagkakalat ng mali online. Hindi naman namin sinasabi na kokontrol din natin social media, but just to allow the law enforcement agencies to have more immediate power to react. We have a challenge in obtaining information and evidence kasi hindi po totoong identity minsan yung pinapost nila sa Facebook. Rekomendasyon ng ilang kinonsulta ng komite. Merong mga journalist na nagbablog, di ba? But blogging does not make you a journalist. Yun kasi as a journalist kasi, we adhere to the core values of journalism, which are truthfulness, fairness. Dito ba sa social media vlogging, naniniwala kayo na kailangan natin lagyan ng code of conduct or at least man lang merong ethical standards? Dapat. I just wanted to highlight research from other neighboring countries about the risks of top-down government legislation against fake news. So it's important to recognize that many human rights organizations and international legal scholars have raised alarm about the global trend of anti-fake news laws being used as quote-unquote weaponized
lawfare. Hindi ho ito black and white na issue. Kailangan po the bottom line is still the protection of our freedom of expression, freedom of the press, especially the right of the people to information. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hiniling sa Korte Suprema ng ilang hindi sumipot sa House hearing kontra fake news na ipatigil ang pagdinig. Giit nila, hindi in aid of legislation ang hearing, kundi pagpapahiya sa kanila at paglabag sa kanilang freedom of speech. Hiniling din nilang pigilin ang panukalang i-regulate ang social media na labag umano sa konstitusyon. Anila, hindi naman sila dapat ihanay sa mga mamamahayag dahil hindi naman balita ang kanilang inilalabas, kundi opinyon. Layo ng pagdinig ng TRICOM na tutukan ang matagal na umanong problema ng pagkalat ng peking impormasyon online. Ang abogadong pinapadisbar ng komite, handa raw sumagot. Nagpaliwanag ito kaugnay ng hiling nila sa Supreme Court. Ang hinihiling namin dito sa kaso ay prohibition at certiorari. Ibig sabihin, itong desisyon, ang pag-propose ng legislation na ito, ang desisyon na magganitong hearing ay ginawa with grave abuse of discretion. Lalong-lalo na ang karapatan magsalita at magpahayag.